So habang wala pa tayong bisita, discuss muna tayo. Marami naman na eat. So guys, ito yung I think pattern. Ginagamit kong pattern pag nakikipag-debate ako. So anong gusto nyong paksa? I think ano na lang. Anong gusto nyong paksa? Share ko yung pattern dito. So sa pagkain ng try natin i-explain ko yung sa pagkain ng dugo. So i-breakdown natin yung Acts 15 verse 19 to 20, 29. So ito yung yung verse na ginagamit nila. Actually, konti lang naman yung church na nagpapakilalang Kristiyano na gumagamit ng verse na to na nagbabawal sa pagkain ng dugo. Ito talaga lantarang hindi nila naintindihan yung Bible. Actually, pag natutunan nyo yung mga topic tapos nakikita nyo talaga na lantaran yung pagkakamali ng mga Protestant, makikita nyo talaga na kawawa sila, no? Kasi namumuhay sila sa kasi kasinungalingan eh. Wala talaga sa ayos o wala sa hulog yung kanilang doktrina. So ito, yung rebulto, mamaya na natin pag may umakyat. Dito muna tayo sa malalim. So sa Acts 10, bawal ba talaga kumain ng dugo dito na dinuguan? Dinuguan, syempre, Pilipino, no? Dinuguan. Sabi dito, muling dumating sa kanya ang tinig. Acts 15. Acts 10 to eh. Kay Peter to eh. Acts 15 verse 19 to 20. Kaya ang hatol ko ay huwag nating gambalain ng mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. So mapansin nyo, ang specific na in-address dito, yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. So bakit hindi sinama yung mga Hudyo na sulatan nila? Kasi specific yan na magpapadala talaga sila ng sulat yan eh. So bakit ganon? Bakit hindi sinabihan yung mga Hudyo? Diba? So ang mga hintil kasi, yung nangyayari kasi sa mga hintil guys, naiinganyo pa rin sila or yung iba napapasama pa rin sa pagan worship. Alam mo yon, yung nasa church na sila, nabautismuhan na sila, mga hintil, pero siguro hindi maiwasan ng time na yun na napapasama sila sa pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan, yung dati nilang gawain. Kasi kung mapansin mo, yung sulat dito, sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan. Yung mga Hudyo, wala naman Diyos-Diyosan yan eh. 'Di ba? So hindi talaga sila in-address dito. So yung mga material na mention dito ay Diyos-Diyosan, pakikiapid, at anumang bagay na binigti at dugo. So sa Diyos-Diyosan, alam naman na natin yan, di ba? Na marami ng verse niyan, siyempre, hindi na kailangan isa-isahin. Well, yung mga Hudyo, nagkakaroon naman talaga sila dati ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag nagkakaroon ng, kunyari, sinasakop sila. So, persahan yun na sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Persahan yun. Patay kung hindi kayo sasamba, papatayin kayo. So, eto, medyo latest na. Wag na tayo lumayo. Sa Aklat ng Makabeyo, nung nasakop talaga, no? Talagang yung templo, dinumihan talaga yan. Nilagyan talaga ng mga Diyos-Diyosan yung mismong templo. No? At kung sino mang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, papatayin. Ganun talaga ang mangyayari dyan. Ngayon, alam naman nila na mali yun. Kasi nung may sumamba nga, may pari pa rin na Israelita na nagbawal dun sa sumamba. Pinatay niya talaga yung sumamba. No? Pinatay niya yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa Aklat ng Makabeyo yan, yung pari na yon.
which is ang tawag doon, the Holy Seal. Ibig sabihin, banal na galit. Nagalit talaga siya sa kabanalan kasi gusto niya, kumbaga, syempre, pag nag-alay ka ng, pag nagganon ka, samba ka sa Diyos-Diyosan, una, maproprovoke din yung ibang tao na gumaya sa'yo. Diba? Ang usapan dyan, maimpyerno. So, pinatay niya yon, no? Doon mismo sa pinag-alaya niya ng Diyos-Diyosan. So, talaga sumasamba sila, pero alam nilang mali. Diba? Kaya, yung mga hintil talaga, yung prod na talagang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, at pakikiapid. So, yung pakikiapid ba, liturgical din ba? Kasi yun yung ano natin dito eh. Argument natin dito parang ano to eh. Tinatawag na unholy liturgy. Unholy liturgy kasi to eh. So, paano natin i-relate to sa liturgy ng mga or pagsamba, religious parang public worship ng mga ng mga tao dito, pagano, no? So, mga mga cultic mga unholy liturgy, mga hellish liturgy talaga yan, mga masademonyong pagsamba. So, mayroon ditong paikiapid. So, basahin natin kung meron ba talagang liturgical rite ng paikiapid yung mga pagan. No, ganyan mag-breakdown, 'di ba? Hindi yung may mabasa lang na bawal kumain ng dugo, ituro kagad sa tao wag kumain ng dugo. 'Di ba? Ang weird noon, no? Hindi man lang pinag-isipan kung ano ba talaga nakasulat dito. Agad sa tao wag kumain ng dugo. Okay, ako sa'yo, bro. Brother James. So, tingnan natin dito sa MBB. 1 King 14:24. Ito. 1 King 14 verse 24. Sabi dito, nagkaroon din ng mga Sodomita ang lupain, sila'y gumawa ng ayon sa kanilang mga kasuklab-suklam na mga bansa na Basta natin ha. MBB tayo para medyo maliwanag. Ang mga pinakamasama pa nito ay may mga lalaki at mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Mute mo natin, Brother James ha. Medyo may echo talaga. May echo. So, malino dito sa 1 King 14:24. Talagang meron silang cultic orgy or yung parang rites ng kanilang ng kanilang worship sa demonyo ang paikiapid dun sa Acts 15 verse 19 to 20. Basahin ulit natin ha. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo. Kita mo, bilang pagsamba. So, kita nyo, meron talagang rites ng pagsamba yung mga pagano sa paikiapid o panandaliang aliw. Mismo sa templo. So, di ba? Act talaga ng worship yon. Mantakin mo yung mga pagano, ritual talaga nila yan na magtatalik kahit hindi nila asawa. Kabaliktaran ng ng sa atin ng morality ng Sa kanila talagang immoral no. So marami pa, meron pang verse dito sa 15:12. Ito, 15:12. Pinalayas niya sa kaharian ang mga lalaki at mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan. Ayan Doon mismo sila nagbebenta ng aliw sa lugar sambahan talaga ng mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? At winasak ang mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. Ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. So ito mabuti na yung nito eh. Kumbaga depende kasi sa hari iyan, sa time ng mga hari, kung mabait,
masama, mabait, masama, mabait, masama. Yun. Ganyan yan, you know. At marami pang verse, no? Marami pa. Ezekiel 16 verse 15 to 16. Talagang pagsamba nila yon sa Diyos-Diyosan, yung paikipagtalik. Ritual nila yon, kumbaga ritual. Kaya kung mapansin nyo sa mga YouTube, may mga lumalabas, may mga nagli-leak na video na ano yan parang ano yan secret ritual, private yan dapat, pero nag-leak, no, na meron talagang ganon silang ginagawa yung mga satanista, no? Kasi ang nagtuloy nitong rites na to mga satanista diba? Mga satanista tong mga ano na to, especially yung mga mag-mention pa ba tayo, mga Mason. Yan, may mga nag-leak na video na ritual nila na may mga sumasayaw pa na babae sa gitna nila na mga prosti. 'Di ba? So, nabigyan na natin ng sagot yung sa Acts 15, yung paikiapid. No? So, isang ang uri ng pagsamba. So, 'di ba malinaw? Hindi yan basta kakain lang. Uy, bawal kumain, hindi. Isang uri talaga yan ng pagsamba. So, tuloy natin. No? Salamat sa pag-heart. Uy, 5-9 na. Salamat So, sana may matutunan kayo dito, no? So, kahit walang umakyat dito, tinanaran natin yung ito, aralin na lang natin to, no? So, maganda to guys kasi dito, talaga natin dito, i-breakdown natin dito, no? So, na sila'y lumayo sa mga bagay na pinurumi ng Diyos-Diyosan. Siyempre, Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Paikiapid, nabasa na natin kanina, 1 King 14:24, MBB, Kama 15:12, no? Ano pa? At mga anumang bagay na binikti. Ibig sabihin, yung hayo papahirapan o ibibikti, papatayin. Kumbaga, diyan pumapasok yung tinatawag na brutal. Kasi pwede mo naman patayin ng kakatayin mo. Pero yung papahirapan mo. Kasi pag sinabing brutal, ang ibig sabihin lang naman niya nonsense. Pero nung later on, yung brutal na salita, parang nagkaroon siya ng panibagong meaning na parang parang matindi. Parang ganun no? Pero parang pangit na sense, no? Pagpatay na brutal, kumbaga papahirapan ka muna, torture. No? Kasi bikti, mga bagay na binigti, no? So, meron ba tayo nitong verse na pinapahirapan yung mga hayop, isang uri ng liturgy nila. Siyempre, dito tayo. Ito kompleto na rin to sa Isaiah 66 verse 3. Tingnan nyo to. Liturgy to, ha? Okay, 66 verse 3. Ang kumakatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Ang nag-aalay ng kordero ay gaya ng bumabali ng liig ng aso. O, kita nyo? Kung yung mga Hudyo nag-aalay ng kordero, yung ang kabaligtaran naman sa mga pagan, nagbabali ng liig ng aso. 'Di ba? So yan rights talaga ng pagsamba, ritual talaga ng nila yan, ng pagan worship. 'Di ba? Kasi ito worship to Ano ba to? Ang pumapatay ng baka ay pumapatay ng tao. Siyempre, yung pag-aalay nila ng tao. Inaalay nila yung tao sa Diyos-Diyosan nila, di ba? Ang nag-aalay ng kordero ay gaya bumabali ng leeg ng aso. Ang nag-aalay ng butil ay naghahandog gaya na naghahandog ng dugo ng baboy. O ito na rin yun. Ito yung dugo na tinutukoy doon sa Acts 15 verse 19 to 20. Nag-aalay ng dugo ng baboy. Act of worship talaga yan. Yung nandyan sa Kaya ang binawalan dyan, yung mga pagan, kasi sila talaga ang merong ganong gawain. Pagan nga sila
Yung mga Hudyo, binabawalan sila ng mga Pariseo. May tagapagturo sa kanila diyan, yung mga Pariseo on that time. 'Di ba? Wala naman na sa wala naman sa kanila ng umaano diyan sa time ni Kristo eh. Yung nadatnan niya mga Hudyo, hindi naman na sila sumasamba sa Diyos-Diyosan on that time. So yung panahon na yan, hindi naman ganun yung mga Hudyo. So talagang ang susulatan talaga dito mga hintil. 'Di ba? So bigyan pa natin ng isang verse. Exodus 23 verse 5. Sabi dito, Exodus 23 verse 5, kung iyong makita ang asno nang napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan, huwag mo siyang iiwan sa gayong kalagayan, tulungan mo siya, buhatin ito. So mapansin mo dito sa utos na sa kautosan nila Moises, yung mga hayop, bawal mo din silang pahirapang magbuhat ng mabigat. 'Di ba? So hindi pwedeng parang wala tayong pakialam din sa mga hayop. Kabaliktaran 'yun ng mga ng mga pagan. Yung mga pagan actually, ay Uncle, paakyat ka Uncle. Yo, Uncle. May pasok ka, Uncle? Wala, Uncle. Ayun, ito nagtuturo lang tayo ng ng paano depensahan yung or sagutin yung binabato dun sa Acts 15, yung pagbawal pagkain ng dugo doon. Kamusta mga gising mo lang Oo, kanina. Tumatawag ka pala, hindi ko nasagot. Tulog ako. Oo. Ay, salamat sa pag-repost, Brother Rick. So, yun. Maganda ako. Magpakyat tayo. Sige. So, tuloy ko lang to, Uncle, para na. Sige, go ahead. Actually, kahit sa CCC, guys, Catechism of the Catholic Church, mababasa nyo yan na yung mga hayop talaga, dapat din natin silang mahalin. CCC 24:18. I think ganyan yan, 18:19, ganyan. Pero, eto tandaan nyo guys, usapan na to, usapang pagmamahal sa hayop. Hindi pwede na ibibigay nyo yung pagmamahal sa hayop ng kaparehas ng katumbas sa tao. Masama yun. Kasi sa theology, may mga level yung pagmamahal. 'Di ba? May agape, eros, 'di ba? May mga iba-iba yan, bilang kaibigan. May bisita tayo, Uncle Boy. Ito si Brother Rick, parang kilala ko to. Si Brother Rick, palagi ito. Brother Rick, anong Catholic ka, bro? Catholic po, Catholic. Lagi ito Ayan, si Punlaan dito, si Punlaan. Punlaan ng religion natin, bro. Punla 1%. Parang si 1%. Ako po yung 1%. 1% din siya. Parehas yung 1%. Okay. Si Giro. Pinasok ko lang po para makita ng mga friends ko. Oy, salamat by the way, salamat sa sa pag tap no. Ang laki na ng natin Medyo nag-echo lang, Uncle. Yan. Medyo tinan mo, Uncle, yung tap natin umabot ng 8K kaagad. Salamat sa effort, guys, na appreciate ko talaga, So tawag dito. Sana marami tayong maging views ngayon, gusto lang naman natin may makausap na mga protestante, yung mga naliligaw ng landas na ba. Try mo yung, Uncle, yung isang pamingwit natin, Uncle. Ano ba? Teka, try. Oo, yung bago. Malakas yun Ayan, yan. So, right. Tingnan natin to, Sana, ito. Kanina, tinanay ko yung isa, Tara natin. So, dito, tayo saan na ba tayo? Acts 15.
Basahin natin to ha. So natapos na tayo sa sa paikiapid. Sa anumang bagay na binigti at last na ay sa dugo. So ano yung dugo ngayon dito? Ito yung dugo na ginagamit ng mga ng mga ng mga pagano, Panganay yan, panganay. mga idol at tawag diyan ay tawag natin yan mga idolatrous bloodshed. 'Di ba? Basahin natin ha. Babasahin natin yan sa sa meron talaga no. Doon lang sa Levitico meron na doon Leviticus 17 sa verse 7. Verse 7 linaw na diyan yung pag hindi mo inalay, batas ng mga Hudyo ha. Pag hindi mo inalay yung yung dugo ng kinatay mong hayop, kunyari, wala na ka namang kasalanan pa, pero nagkatay ka ng hayop bilang pagkain, dapat ialay mo yun sa Diyos. Kung wala naman depekto yung hayop, kung hindi naman siya pilay, wala naman siyang kapansanan, hindi mo naman siya hinuli sa parang, na parang walang nag-aalaga, dapat ialay mo yun sa sa pare. Kasi pag di mo inalay sa pare, inalay mo sa Diyos-Diyosan, iyon yung ihahatol sa'yo o sa demonyong kambing. Demonyo na pala, no? Makabasa mo yung Levitico 17 verse 5 to 7. At syempre, meron din. Yung mga pagano, meron talaga silang pag-aalay ng dugo. Sa Psalms 106 verse 37. Sana na. Psalms 106 verse 37. Okay. Tingnan natin dito. Kanilang inialay ang kanilang mga anak na lalaki. At ang mga anak na babae sa mga demonyo. Nagbuhos sila ng walang salang dugo, ang dugo ng kanilang mga anak na lalaki at mga babae na kanilang inialay sa mga Diyos-Diyosan ng Kanaan, at ang lupain sa dugo ay nadumihan. So kita nyo, no? Linaw, demonyo no? Sa mga demonyo. Linaw, ito yung kinukot ni St. Paul no? Kanilang inialay ang kanilang anak na babae at lalaki sa mga demonyo. Nagbuo sila ng walang salang dugo. So ibig sabihin, kinikilala pala na yung Diyos-Diyosan ng mga Kanaan, kinilala dito na mga demonyo. Mga demons. Hindi ako nga ito sa I think, hindi natin alam kung kaaway or tinala natin sa Greek, ay sa Hebrew. Angel, magpalit ako na account ha. Sige, Uncle. Okay. Psalms 106 verse 37. 'Di ba? Ang ganda no? Pag sa mga Protestant lang, demons nga Demons siya. Ano yan Demon. Devil. Shed to shed. Hindi siya yung parang kaaway. Demons talaga So, eto. Ayun Detective Sherlock. Kamusta kaya ako? Nag-aalala din ako sa mga kamusta natin, Detective Brad, Uncle, Ay, good kamusta morning. yung kamusta kayo diyan? Good morning mga kapatid. Yun lang. Wala namang problema rito mga kapatid, no? Hindi mga- naman nasakop yata diyan Hindi yata damay diyan no. Hindi, ano naman. Actually, hindi naman siya invasion, no? So, huwag kayo masyado nagpapaniwala sa mga nakikita niyong post sa social media. Although may mga missiles and drones, pero lahat naman yan na intercepted ng gobyerno. So advance naman yung gobyerno rito. At saka talagang sinasabi ng gobyerno, huwag kayo magpanic, no? Kasi hindi naman necessary. Kumbaga safe naman lahat. At ayun nga, normal, no? Wala namang rito. Walang tension, no? Unlike dun sa mga nasa labas, marami kasing mga fake news. Alam naman natin sa panahon ngayon, no? Masyadong exaggerated.
Although merong may siyempre minsan makakarinig ka ng putok na na-intercept sa himpapawid, pero hindi yung to the point na akala mo naman pinalalabas sa Pilipinas na talagang kala mo mag-evacuate na. Siguro merong parte siguro siguro sa Israel, no? Pero dito naman sa bansa na to, wala lang, tahimik naman. Ayos. Ganda. Oo. Okay naman, Yun lang, okay pala. tuloy lang tayo sa prayer, siyempre. Katulad nga kahapon, no? Sabi ko nga kahapon, Uncle Boy, nasa simbahan kami. So, ongoing naman. Yun lang naman talaga natin yung prayer natin. Maraming salamat mga uncle, no? Sa concern. Mm. Pero huwag kayong mag-alala. Mais naman mga... Ingat lang ang dito. prayers lang din. Oo. Buti na lang, malakas din yung bansa nyo na yan di ba? UAE ba yan? Sabi nga kahapon doon sa nung homily ni Father, no? Ang ganda ng ng gospel. Patungkol doon sa transfiguration, natakot yung kanyang mga apostol, no? Sabi, okay, matakot, no? So, ganun din kami, no? Oo nga, no? Walang dapat ikatakot, no? Ni God lahat yan. Kontrolado niya lahat yan. So, ganda yung kahapon. Yan. Maraming salamat, mga uncle. Ayun. Ayan. Sige lang kayo. Ingat ka dyan, ha? Yan, Uncle Boy. Tuloy mo, Uncle Boy. Alright. So, Kanina tuloy ka pa ba natin. nakalive, Uncle? Hindi, kakaano ko pa lang. Kaka-start ko pa lang. Okay. Ito pa lang yung topic natin. Mayroon ka ba? May flare ka? May flare Wala ka? nga eh. Wala. Flare dyan. Ako kanina. Wala tayong flare. Yan, 15 na tayo. So, syempre, patap-tap at I think, wag na kahit hindi mo naman na mag-tap-tap, Uncle. Tingin mo. Ano na lang. Huwag na mag-tap, invite lang. Repost, mag-invite lang si Nash. So, pangalawang point dito, ito isa sa pinaka-objection din, no? Sa verse ng Acts 15, verse 19 to 20, 29, sa MBB translation, ang nakalagay dito kasi sa NBB translation, which is salitang kain. No, wag kayong kumain. Basahin natin ha. Sa halip ay susulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, maikiapit o huwag kakain ng mga hayop na binigti at ng dugo. So ngayon, sa original Greek niyan, hindi ko matagpuan yung salitang kain dito. Wala talaga ako makita. Talaga nga nakalagay dito sa Greek, puntahan natin yung Greek nito. Acts 15, verse 19 to 20. Ito. Ayan o. Yung apekestai. Ibig sabihin, or apeko, abstain. To hold back. O ayan mo, to hold back, wag lalapit. Keep off. To be away. Be distance. So, puro ganun ha. Wala nakalagay na it dito. Kahit sa mga wala eh. So, may problema lang dun sa translation. Pero, hindi pa rin yung problema siyempre sa Roman Catholic Church. Tayo pa ba? Tingnan niya natin sa Good News translation. May good news ba ako? Wala palang good news dito. Teka. Add lang ako. So, eto. Install ako ng good news. So, pag sinabi nilang kain, dahil ano nga yan, tinatawag na paraphrase, pwede mo pang i-interpret yan. Ang interpretation ng Catholic Church dyan sa salitang kain ay worship pa rin. Pakyatin natin yung chicks. May binabae doon sa TR. Yan si Revolver. Pakyat ka dito, tandang Revolver. Tanda mo na, takot ka pa rin. Hindi naman kasi umaano yan. Takot yan dito. Never pa lumaban dito yan eh. Nervyoso Totoo yan. lang. Sila Robin umakyat dito. Robin, Midan, Ibander. Pero si Revolver, parang wala akong matandaan talaga tol eh. Wala eh. Zero. Baka pag umakyat dito yan, hibatayin yan sa nervyos. Takihin pa sa puso yan. Kasalanan pa natin. Nervyoso yan. Eto. Si Uncle Fred. Oy, Uncle Fred. What's up, Uncle? Okay, kaka-out ko lang sa work. Yun. Pauwi pa lang, umuulan.
Amunan. Oo. Every pakiramdam ko dito, amunan. Nagigising-gising ko lang, napasarap yung tulog ko. Anyway, isa si Uncle Boy. Tuloy, nininervous yung mga taga-tier. Ang ganda Nung isang ng araw pa Uncle Boy. hinamon ko ng debate, ayaw talaga pipilitin pa parang chicks eh. Ala, tol, na-trauma na yan. Gusto niya ganyan na lang, mga asar-asar na lang. At least safe pa nga naman sa kahihiyan, di ba? Okay din, okay din. Mira, no? Ayahay lang muna. Wala mo ng debate, kaya napapahiya. No? Takot eh. Pero yung hinamon ko, kaharap na kami sa ano eh. Nasa live na kami dalawa oh. Ano, debate na tayo, sorry. Ang daming arte. Magre-rebut muna. Hindi nga debate na nga tayo. Itong tema natin, ayaw talaga. Dito sa Parang atin, babae. pag maghamon ka, live natin, ako, hindi ka tatagal na. Hamunin nyo kami. Segundo, Labanan start namin na. kayo. Start na agad. Sa kanila, live nila, no? Na ano nila, na-attempt nila na pag hinamon sila, hindi sila lalaban. Live nyo, teritoryo nyo, no? Ay, naka. Dito na tayo, no? Ito na yung last na pinaka-objection, no? Doon sa salitang kain. Kain naman na nakalagay doon, boy. Dito, ibig sabihin, kain talaga yan. Kasi binasa natin kanina yung, syempre, sa Diyos-Diyosan, kakainin mo ba yung Diyos-Diyosan? O yung paghandog ba sa Diyos-Diyosan ay isang uri lang ba ng pagmemerienda? Syempre, isang uri ng pag-worship yun. At syempre, pag naghahandog sila sa Diyos-Diyosan, kinakain din naman nila yun eh. Nakikisalo-salo sila doon, alam ko eh. No? Yung iba, inaalay nila doon, tapos pag talikod ng hari, kinakain ng mga pare nila, ng mga sorcerer nila, ng mga ganyan yan eh. Ngayon, sa Paikiyapid, binasa natin kanina, no, na isa talagang act of worship, yung Paikiyapid, doon mismo sa lugar sambahan. Pati pagbikti ng hayop, rights nila yan, ritual nila yan. No, yung pagpapahirap sa hayop, yung mga sa Amerika, yung mga pusa, yung mga witch doon, na pinagdausan ng ritual, makita mo yung puno, puro mga nakasabit na pusa, no? Talagang kawawa. Panahirapan talaga yung mga pusa ginawang eh. Basta, no? Giiyan yan, no? At marami tayong Bible verse niyan. Ngayon, pag sinabing kain, wala sa original Greek na kain. 'Di ba? Apeko ang nakalagay doon. Ibig sabihin, layuan. Keep off. 'Di ba? Be distance. 'Di ba? O, interpret natin ngayon yung kain kasi, yan eh, I think yung MBB, Catholic din yan eh. Di ba? May Catholic version siya. So, isang uri pa rin yan ng liturgy or pagsamba, guys. Basahin natin ha. 1 Corinthians 10:16 to 18. Ang kopa ng pagpapala na pinagpala, hindi ba ito'y paikisalo? O kita nyo ha, pakikisalo sa dugo ni Jesus, ang tinapay na ating pinagputol-putol, ito ba'y paikisalo sa katawan ni Kristo? So isang uri nga yan ng worship, sapagkat may isang tinapay. Diba? Ganon din sa mga Israel. Tignan ninyo ang bayang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng handog sa dambana ay kabahagi ng dambana? O merienda ba yan? Diyan ka sa dambana magmerienda, Old Testament? Ay sagrado yan. So isang uri ng act of worship na kain, 'di ba? Tignan ninyo ang bayang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain na mga handog ay kabahagi sa dambana? O ganun din sa Israel, ganun din sa atin sa verse 17, tayo paikisalo sa tinapay at katawan ni Kristo. Ay sa katawan ni Kristo at sa kopa na dugo, no? Sa verse 19, ano ngayon ang aking sinabi na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay mga may kabuluhan o ang mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi ba sinasabi ko sa inyo na ang mga inihandog na mga pagano ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa mga at hindi ko ibig maging kasama kayo ng mga demonyo? Hindi ninyo maiinom ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo. Ayun yun, ibig sabihin huwag tayo makisalo. Sa mesa, kain pa rin yun. Sa mesa ng Panginoon at sa mesa
ng mga demonyo. Kaya kain ang itinranslate pa rin sa, kahit kain ang translation dun sa MBB translation at sa Good News translation, hindi pa rin nila maidi-deny na isa pa rin yan uri ng worship. Diba? Hindi yan parang ordinaryong kakain ka lang. Rites talaga, liturgical rites yan, no? At hindi yan basta pag namili ka ng dinuguan, nalabag mo ang Acts 15, verse 19 to 20, 29. No, kalokohan yun, no? Isang malaking ano yan, na kamangmangan sa sa Biblia, no, guys, no? So, meron pa verse, actually, dagdagan natin yung mga verse. Actually, marami pa eh. Marami pa tayong verse na pag sinabing, kain, liturgical. Siyempre, lalayo pa ba tayo sa Catholic Church? Diba? John 6 verse 51 to 58. Sino man ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, siya'y mananatili sa akin at ako'y sa kaniya. O diba? Communion, paikiisa kay Kristo. Hindi pa ba ako worship yan? O, diba? Sa langit. O, basahin natin. Revelation 3:20. Basahin natin dito, Revelation 3 verse 20. Oh. Letra por letra, oh. Makinig ka, ako na nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig ay buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at kasalo ko. Ano yung katuparan nito? Fulfillment nito. No? Basahin natin yung Matthew 20, ano yun? Ano to? May warning ako, wala. Yung Angel, yung sa mga, tao dito? Yung sa may Romano. Yung sa may Romano na centurion na hinangaan ni Kristo na, tingnan nyo yung paano iisalarawan yung kaligtasan dun. Guys. No? Asan na ba yung Si Flavius yata yan. Pangalan ba nun, Tol? Flavius? Mm, Wala kasi siyang Romano. pangalan sa sa Bible, no? Flavius. May sakit yung anak niya. Anak niya yun, di ba? Actually, kawal niya pero anak niya yun. Oo, siyempre, kawal Yung niya, anak niya rin, no? Nung napagaling niya, sabi niya, meron siyang under sa kanya. Marami siyang alagad. Kumbaga sa general, marami siyang hawak na tauhan. Kaya lahat yun na-convert. So, bago mapunta si Peter sa Roma, may mga na-convert na Kristiyano. At tignan nyo to, guys, ha? Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. So, ibig sabihin, nahigitan nung centurion na Romano yung pananampalataya ng lahat ng tao sa Israel. Dadaig niya. Kasi wala siya natagpuan sa Israel. Kaya mga apostol nga nandun kasama niya, mga Israelita naman yung mga yan, di ba? Sinabi ko sa iyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So dun yung fulfillment niyan. Kaya yung ginagawa nating paikisalo sa katawan ni Kristo, paikisalo, kasama natin yung mga saints. Ang fulfillment talaga niyan sa paraiso. So yung act of worship doon, paikisalo sa hapagkainan. Kasi itinuturing na tayong pamilya ng Diyos. Adopted na tayo, adopted son of God. 'Di ba? So yung kain talaga o paikisalo, iyan na talaga yung highest na worship. Kasi sa langit, ito na yung na-mention Ano ba yung huling ginawa? Ano ba yung isa sa mga huling ginawa na ni Kristo, 'di ba? Bago siya umakyat ng langit, 'di ba nakisalo siyang kumain sa mga apostol? 'Di ba? So kita nyo kung paano tayo itrato ng Diyos, 'di ba? Napakaganda, no? Hindi tayo tinatrato parang aso, o parang alipin, para tayong mga anak, no?
Meron pa isa yan eh. Actually, so hahaba pa, no? So, yun. Eto to, magbigay pa tayo ng verse. Magbigay pa tayo ng Bible verse. Actually, meron pa. Dito natin sa Matthew 26 verse 26. Eto. Saan to, ha? Eto. Oh. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol. At ibinigay sa mga alagad, kumuha kayo, kainin ninyo ito, ang aking katawan. Ganyan yung worship na natin eh. Diba? Oh. At kumuha siya ng isang saro. Diba? Oh. At nang makapagpasalamat, ayun na, Eucharist, no? Makapagpasalamat, ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Di ba parallel yun sa binasa natin dun sa sa Acts 1 verse 10? Acts, 1 Corinthians 10? Di ba yung mga Israelita na ikisalo dun sa hapag sa altar, di ba? Sa hapag ng Panginoon. So, liturgical talaga yon, no? Pag sinabing kain, liturgical pa rin, di ba? So, yung katawan ni Kristo, yun yung ostya o tinatawag na kordero o alay o sakripisyo. Yun yung pag sinabing ostya, sakripisyo. Di ba? So, yun yung ating liturgical rights, no? Sa atin, yung paikisalasapak. Yung sa mga pagano, kain din, tinatawag sa kanila. Ganon din sa mga sa mga Hudyo eh. Naikisalo pa rin sila, kumakain pa rin sila ng ng mga alay, di ba? Especially yung mga pare. Eto si Enlightener, Macchiato. Anong church mo, Brad? Brad? INC. Huwag ka matakot, bro. Relax ka lang, ha. INC. Uncle Nash, INC. Nabasa mo na ba Yan, Uncle Boy. Si Joselito yan. Naku po, si Joselito pala to. Oo, si Joselito yan. Ayaw pang lakasan yung boses para ayaw marinig yung... Oo nga eh, walang pagbabago yan eh. Pabira ka. Nabasa English. mo na ba yung aklat? Silito English. Nabasa mo na ba yung aklat na sinasabi na Wala nga ganong aklat. Nananaginip ka ng gising ka mo, Kuya Joselito. Nananaginip ka na naman dyan. Wala nga yung mga aklat na imaginary aklat mo. Uncle Boy, ang mahirap kasi, yung imaginary niya, gusto niyang isubo sa atin, papaniwalain. Tama na siya na lang ang maniwala ro sa imaginasyon niya. Pero idadamay pa tayo, isang malaking kahangalan na yan. No, di ba? Idadamay pa tayo pag Imagination niya. Gusto niyang paniwalain sarili niya sa kasinungalingan. Gusto niya idamay pa tayo. Ay, pambira. meron May tanong ako po. nasabi na si Maria, Diyos na Joselito, bakit ang haba ng baba mo? Ay, ba, may blood siguro Joselito. Huwag mong biruin. Ikaw talaga. Almighty. Tagal manic. May blood yan. Magagalit na naman yan. Pamira. Hindi, kaya Joselito. Ang baba mo, Joselito? Ano na lang tayo, Joselito. Tanungan na lang. Puro mute Yung ba't nagmo-mute? Yung maayos ng tanong naman, Teka, ako Uncle pag Joselito. nabasa mo. Huwag na yung imaginary na aklat mo. Hindi Redundant na imaginary masyado. yun. Totoong aklat yun. Asan nga? Pinapahanap ko sa'yo. Asan nga? Hindi nga, tinatanong nga kita kung nabasa mo ba? Wala nga ganun. Ang kulit mo. Baka na lang kayo Joselito. Wala nga may ibang dalang baon nung nakaraan taon pa yan. Nung nakaraan taon mo pa hinahanap yung aklat na yan. Walang ganyan. Ilabas mo kasi. Ang weird ng argument ni Kuya Joselito, ginagawa tayong bata dito. Parang sinasabi, napanood mo na ba yung ganito, tas wala naman. Hindi, tapos pag sinabi, hindi, hanapin mo. Tayo pa maghahanap. Ang gara na ng Kuya Joselito eh.
Pambira Kuya Silito. Huwag mo kaming gawing bata dito. Ito, pakita tayo na iba. Ay, madami na tayo. So, ay. Eto si... Pero lang, naboboring na siya sa buhay niya eh, no? Oo nga, Kuya Silito, hindi laro-laro to ah. Baka ginagawa mo na ng libangan to. Naku, masama, delikado po yan. Actually, Kuya Silito, may chance ka pa naman. Buksan mo lang isip mo, mag-research ka ng walang bias, matatagpuan mo talaga yung Catholic Church. Ganito, Uncle. Pag wala kang magawa si Lito, kumain ka ng dinuguan. Oh, kain ka dinuguan, sarap niyan. Oo, yun maganda. O, kasi hindi kasi ako magaling magluto ng dinuguan eh, kaya hindi ako lagi nakakatikim eh. Namimili na lang ako sa karinderya. Pwede naman yun, Uncle. Ay, nako po. Ito si Uncle ano, Nas, masarap magluto ng diguan. may dinuguan ba dyan, tol? Nakapag-dinuguan ba kayo dyan? Oo. Si tatay ko magaling Hindi, magluto marami niyan. dito. Dinuguang ano, dinuguang lalaki ba tawag doon? Yung tuyo. Tuyo siya. Nagmamantika. So guys, ba pwede tayo okay na? Masarap Na-resolve na magluto ng natin. diguan si Uncle Nas eh. Hindi nga lang ako nakatikim. Bira ba? Sa'yo masarap. So ayun guys, no, na-resolve na natin yung ano, yung Acts 15 verse 19 to 20, 29. So sana magamit nyo yan. Ito naman si Romsky, paano matatagpuan ang katotohanan sa kanila ang itinayo ni Kristo ay sundan sa pangalan ni Christ. Ano yun? Ano yan? Ano yan? Mali pa yung spelling mo ng Christ. That may H yan, no? So, Romsky, akyat ka dito, Brad. Ano bang church mo, Brad? Ano ka ba? Iglesia ni Cristo ka ba? At pupunta ka sa pangalan? Sunod sa pangalan? Ang itinayo ni Cristo ay sunod sa pangalan ni Chris. Ano yun? Anong verse? Catholic pala to si Brother Roms. Catholic ang tunay na iglesia ni Cristo. Cristo. Okay. Sige, okay na yan. Akit na lang kayo dito. ang hirap intindihin ng comment. Ba, ma-misinterpret ko eh. Di ba, mamaya Catholic pala kayo. Di, tapos, di ba? Hindi ko kayo magkaintindihan. Stay more than an hour, can we? Oh, tapos na tayo? Pero hindi mo naman masagot. Meron ang patunay noon, yung aklat. Asan nga, hindi ko tinatanong yung patunay. Nasaan yung aklat, tol? Nasa video kasi. Nasa video yung aklat? Ano Yung yun, pangalan bro? ng aklat. Si Lito, magpasalamat ka, napakabait sa'yo ni Uncle Boy. Ang haba ng Normal, nasa pasensya sa'yo. library yung aklat ah. Yung pangalan ng Ang aklat hinahanap kako. sa'yo, libro, ibibigay mo, Yun nga, yung video. pangalan ng aklat. Pambihira naman, oh. Yung pangalan ng Ipakita mo aklat, na lang, yun, bro. Si Lito, wala ka na ba Ipakita mo ibang na dala sa dyan? Papakita ko dito, hard copy. Yung pangalan Ayan na ng ba yan, aklat, Kuya Silito? Wala na ba tayong ibang bala dyan, Kuya Silito? ay wala naman eh. Wala naman kayong obra eh. Sana kung may umubra sa inyo. Wala namang umubra sa Sarap inyo. po talaga kausap eh, Kuya Silito eh. Ha? Wala nang sa Debaters Convention nga, wala nang naghamon sa akin dun eh. Ito kwento natin sa pagungin, mag-away pa, makaaway mo pa yung pagungin. Dito sa TikTok, wala na rin. So, ibig sabihin, wala na talagang pag-asa, hindi mo na kayang magtanong. Hindi, merong- Yun na lang ang ito. susi. Teka muna, pasalitain mo naman ako. Ang susi na lang talaga, ikikwento mo yung nakita mong video, tapos may aklat doon, ikikwento mo ngayon dito sa amin. Anong purpose nun? Hindi, para makita mo yung aklat na sinasabi Paano nga doon makikita? na- Wala nga kwento nga indala mo. Hindi. Hindi naman pandara. Ang labo ng logic mo, Kuya Silito. Para makita ko, ikikwento mo. Andun yung Ano eh, pag nagkwento ka, may throwback ba? May BTR? Hindi kwento yun. Si Lito, makinig ka. So, si Lito,
gusto mo ipakita sa amin kung paano ka maniwala sa isang peke. Hinahanap namin legit na libro. Ibibigay mo sa amin video na possibility na pwedeng na-edit yan, no? Pwedeng may mga fake news dyan. Ang hinahanap namin yung legit, yung libro mismo. No, sana wag tayo maging gullible. Matanda Ay, na naku tayo, naman. hindi pa tayo umuusad eh. Eh, Pambihira naman oh. ewan ko sa'yo, Kuya Joselito pero dapat Ay, yung panahon Kaya mo ngayon. yan, Tatay Joselito. Go, go, go. Sa'yo ako. Huwag mo silang pansinin. Oh, Vera, hinahanap sa kanya ni Uncle. Pasalamat nga si Uncle Boy, napakahaba ng pasensya. Ang ganda ng gising ngayon eh. Ang lakas maka-wasting time to eh. Wala naman daw uubra eh. Wala, di tayo ubra. Ang gagawin niya, magkikwento na lang siya ng isang aklat. Once upon a time, may isang aklat na panood ko. Wala nga uubra pag kwentuhan lang. Wala mo uubra sa kwentuhan. Wasting time talaga. Wasting time. Kasi dito yan. Salamat sa pag-aaksaya ng oras namin ha. Naka 10 minuto ka rin na nasayang ng oras namin, no? Galing mo. Ano yung pangalan ng aklat? Pakitin Kahit natin ka pangalan ng aklat. Basta may kinikwento siya. Kasi ang sabi roon, makapangyarihan sa lahat. Ano yung pangalan ng aklat, bro? Ano yung pangalan ng aklat? Ay, ako naman. Oh. Hindi, sa video Pangalan nga ng aklat. doon. Para Sasapakan kita magbibigan eh. nyo kasi mahirap naman na. Marami kasi aklat yun eh. Yun dito, Hindi lang kasi bihira isang ka. aklat. Ang daming aklat. Ano yung mga- video? Charging Nash super handsome. Ano yung Mamaya, video magla-live sinasabi ako. mo? Magla-live ako ito. Pagtapos nitong magla-live ako. Andon, tungkol kay Maria yun. Maglalagay ka, wala naman nanonood sa live mo. Paano ang mangyayari? Paano maipapakita? Dito mo pakita, bro. Hindi nga, wala nga ako ditong video eh. Ay, na- wala ka kasing nanonood sa live mo, bro. O, Di sige, wala parinig ko ha. mga... Sandali. Sige, paparinig ko ha. Parinig. May libro pa lang paparinig. O, sige ha. Sandali, hanapin ko ha. Sus! Okay, sandali ha. Kasi Huwag nyo dito, ko- nung huwag isang nyo ko ibaba, araw, ha. Baka ibaba nyo ko. O, ito. nung isang ito, taon pa yan eh. Nung isang taon pa yan. Hindi mo pa rin nakaprepare. Tagal na. Ito ha. Sandali ha. Sige, Huwag nyo ko Tatay Joselito. sisipain ha. Paparinig ko lang yung aklat. Kausapin nyo yan muna doon. Kausapin nyo. Kaya na Ito na lang, si The Seeker na lang. Kapatid niya yata to. O, ito na, ito na. Ito na, tungkol kay Maria to. Okay, ito na. Naka-ready na kayo? O, kunin nyo yung papel. Ito na. Ballpen sa papel. Ito na. Ayun ba? Parang unforgettable yung gagawin mo ngayon. Ayun ba? Ito na, ito na. Ganun Ito na. ba? Unforgettable yan. Walang ibang ano yan. Kuha kayo ng papel. History itong mangyayari ngayon. Tanda nyo itong araw. O, ito na. Walang nga. Yung video niya pakain si Programa niya yan eh. Lahat na patalayan dyan sa Visit ka o si dito. Kaya si dito, wag ganyan. Kaya si dito. Ang low budget naman masyado ng ganyan. Programa Kahit niya. yung screenshot na lang mga aklat sana eh. Teka, sandali. Bala. Uncle, ang mahirap sa kanya, nauto na siya, gusto niya mang-uto pa. Gusto niya mandamay. Naghanap ng damay. Oo, Naghanap ng damay. Huwag mo nang tayo si dito. Huwag mo na iparinig sa amin yung boses ni ni nito, Sandoval, ni Victor Sandoval. Ito na. Ano? Kapita-pitagan daw sabi eh. Kapita-pitagan. Yun, may intro pa oh. Oh, kapita-pitagan. Ano, huwag mo nang sa amin. Ang daming error ni Victor Sandoval. Smio. Ito pa rin idol niya, si Victor Sandoval, no? Oo. Boses pala, Victor Sandoval na eh. Tama na yun, sinito. Ito na si Siger, si Lito, napaka low budget talaga niyan, promise. Ang sablay talaga. Kunin nyo lang yung aklat.
Huwag nyo isama. Inumute nyo naman eh. Hindi, screenshot mo na lang yung aklat. Tagal mo si Lito, dakdak ka ng dakdak. Kami pa Ay, yung... play mo pa eh. Hintayin pa natin. Manonood pa tayo. Magmamarathon pa tayo. Pambihira naman. Kasi yung gagamitin mong source mo, si Victor Sandoval. Isip ka. Sa paking ko pa yung ministro niya pag nakita ko yan eh. Ay, nako. Ito na lang ang si The Seeker, oh. The Seeker, anong church mo, Brad? Kamusta? Katoliko. Pero hindi na ako nagsisimba ngayon eh. Oh, hindi ka nagsisimba. Sorry, oh. Nagsusuri ka. Matin sa Anong tingin mo sa ano, tol? Anong tingin mo sa mga imahe sa Catholic? Anong tingin mo sa kanila sa ngayon? Depiction. Depiction, yun na yun. Hindi mo naman tinuturing na idolatry yung mga yun, idolatrous yung mga yun. Di naman. Dati nung hindi ko pa alam. Ngayon, depiction. Oh, okay. Kasi dati, yung mga kasama ko sa bahay, kamag-anak, parang pare-parehas kami na ginodiyos yun na yun eh, yung rebulto. Pero nung natuto ako, ano lang pala yun? Parang depiction lang. Parang ginodiyos, tol. Hindi ko magets. I mean, niluluhuran, sinasamba, ganun. Ano Hindi, na. Uncle Boy, ipaliwanag ko lang ng konti, no? Kasi nagdaan din ako as a nominal Catholic. Normal, no? Most of the nominal Catholic, ganyan ang tingin. Na kapag niluluhuran at hindi naman nagsisimba, ang tingin tuloy ng mga nominal Catholic, yung mismong rebulto na ang dinodiyos. No? So, isa rin ako dyan, no? Kaya ako nasasabi kasi naranasan ko rin yan. Napag-isip-isip ko rin dati, no? Na, no, yung mga rebulto namin, sinasamba namin. Pero yun ay kakulangan ko, no? Admitted ako na nagkamali ako ron. Pero yun nga yung sakit ng nominal Catholic. Kaya kita nyo, magiging bukang bibig nila, no? Pag lumalabas sila sa Iglesia Katolika, sasabihin nila, sinasamba yung rebulto. Kasi yun ang naranasan nila. No? Pero along the way, katulad nito si The Seeker, Wait nung lang, narinig niya, hindi naman pala, napalitan na. Naging, anong tawag mo ron, The Seeker? Depiction. Fiction na Pero, lang. Oo. Salamat. May nag-comment lang dito, ganyan pa naman name mo, pero di ka nagbabasa ng Bible. Grabe ka naman, Morwin. Wag naman. Hindi, ang tanong ko sa'yo, bro. Kasi pag parang ang nangyari niyan, pag niluluhuran yung imahe, parang idolatry na, pagsamba na, sinasamba na. 'Di ba? So, gaano na karami yung nabasa mo sa Bible, bro? Mga ilang porsyento na? Konti pa lang. So, bakit kayo nagko-conclude ng gano'n na pag niluluhuran yung imahe ni Kristo, sinasamba? Saan nyo naman yan nakuha? Parang kasi siya, yung 'di ba halimbawa, magpa-Xerox ka, parang ganun yan eh. Pero Hindi, tinatanong ko, saan mo nabasa na pag niluluhuran yung imahe ito ni nga Kristo? ini-explain ko, hindi siya nabasa. Parang Hindi. ganito, parang ganito siya, yung Xerox, magpa-Xerox ka na. Pero hindi naman talaga Xerox yun eh, photocopy. So, ibig sabihin sa community, parang yun na yung known belief talaga na... Bro, layo naman ng... Bro, alam mo ba sa Catholic, scholastic tayo, systematic tayo. Hindi tayo ganyan. Systematic sa Catholic, bro. Pag sinabing religion, breakdown yan. Kunyari, religion. 'Di ba ang common yan sa mga Protestant, parang grupo kagad, grupo. Hindi. Pag sinabing religion sa Catholic, ano yan? Religare. Ibig sabihin, pagtatali. Oo nga. Ngayong nag-aaral, ganyan na siya. Pero siyempre, yung mga normal na family, wala Ang silang tinatanong pag-aaral ko, na ganyan. teka lang muna bro, wag na tayo kasi nasasayang oras natin, diretso tayo. Saan mo nabasa, ulitin ko, saan mo nabasa na pag lumuluhod sa imahe ni... Kasi meron kang pinagkuhanan ng idea eh. 'Di ba? Alangan ng busan, bigla na lang pumasok sa isip mo yan. Saan mo nakuha yung idea na pag yung mga Katoliko, kagaya ko, meron akong mga imahe dito sa bahay, may altar ako dito, dasalan, pag lumuluhod ako dito, sinasamba ko yung imahe, saan mo yun nabasa? Wala. Oo, wala. Tanong ko sa'yo bro, ano ba yung silbi ng altar sa Bible? Ano yung silbi? Ano ba? Pag Hindi ko alam. sinabing altar. O sanctuaryo. Ano ba? Ano ibig sabihin? Ano Kasi ba? sanctuaryo kasi yan tol eh. O, babasahin ko ha? O, basahin natin dito sa Psalms 63 verse 1 to 3.
O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman ay sa iyo nananabik gaya ng isang tuyong lupang uhaw at walang tubig. Makinig ka muna bro, wag ka munang mag-ano. Hindi, okay lang sa'yo. Salamat na intindihan ka. Ito lang si Morwin eh. May epal kasi. Sa Siya yata ang nasasaktan kasi siya yung sabat ng sabat eh. sige. Bayaan mo lang muna, makinig ka lang muna bro sa akin. Kasi ano to, para sa iyo to, no, binibigay ko para may idea ka. Oo, willing naman ako sa'yo makinig. Kaya lang ito si Morwin eh. Ano siya? So ito, Sabat na sabi sabat. dito, yung isang tao tol, no, sa awit, salmo, naghahanap siya ng Diyos, yung kaluluwa niya nauuhaw sa Diyos. Kumbaga nananabik siya sa Diyos. Ang kanyang laman ay nananabik at ang kanyang kaluluwa ay nauuhaw, gaya ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. So nararanasan natin lahat to bilang tao na espiritual, 'di ba? Naghahanap tayo ng Diyos. Pag masama So, ito- ugali, Morwin, ganyan talaga. Bro, mamaya mo natin ano si Morwin, Morwin, bro. ganyan talaga pag masama ang ugali, Di Morwin. ka bro, sayang yung sinasabi ko. Di mo to na Hindi, iisipin mo si Morwin eh. hindi mo siya na Kung hindi siya umi-epal, hindi sana magkakaganito. hindi Hindi, mo, the seeker, Kung ganito na lang muna kasi maintindihin nasa siya, kung taas ka, maintindihin siya. huwag ka na munang tumingin sa comment section. Yung tenga mo muna, i-focus muna kay Uncle Boy kasi nandito ka sa taas at nagsasalita si Uncle Boy. Para maiwasan mo na lang yung huwag ka na muna tumingin sa comsec. Yun lang. Pwedeng sawayin nyo din muna si Morwin. Pagsabihan Brother Morwin, din. mamaya Kasi ako na, lang bro. yung pinagsabihan nyo eh. Nadi-distract. Pagsabihan nyo. si Sige lang, Morwin. sige lang. hindi ko kasi nababasa yung yung usapan nyo. Hindi ako nakatingin sa Uncle, hindi comment. makikinig yan. Hindi siya nakapokus, Uncle. Hindi kasi Uncle ako Boy, hindi siya nakatingin sa nakapokus. Sa'yo, nakapokus siya sa comment comment. section. Oo, pa hindi ko nakikita yan usapan nyo. Anong Focus ko topic? lang, bro. Kung gusto mong matuto, focus ka sa nagsasalita, huwag sa nagbabasa. Sa nagsusulat. Focus ka na sa nagsasalita, bro. Kung talagang Kasi- dito ka. Sa totoo lang, itong topic na to sa amin, sa para kung iisipin mo, madali lang talaga to. Pero sa mga tao na na merong natanggap na maling idea, mahihirapan sila. Parang alam mo yun, yung madali nagiging mahirap. Parang ganun siya. So dito, yung premise dito, yung isang tao nananabik sa Diyos, naghahanap siya ng Diyos, di ba? Naghahanap siya ng Diyos. So pag naghahanap ng Diyos, sa verse 2, sa gayoy tumingin ako sa iyo. Sa sanctuaryo. So tumingin daw siya sa Diyos sa pamamagitan ng sanctuaryo. Na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. So pag tumitingin ka sa isang sanctuaryo, namamasdan mo ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Pag naghahanap ka ng Diyos. Alam mo, Morwin, kami na lang ni Morwin. Tingnan mo, mangmang yan. Paano ako makakapag-focus sa pakinig kung... Kahit sino naman Dahil ganito, nag-aaral kung may ganyan, di ba? The seeker, ganito. O, Kaya tapos sa akin pa kayo sa taas, nakapokus. Ako willing ako makinig. Dahil pero ganito, kapatid, nagpikat kasi siya eh. makinig ka muna, the seeker. Kasi yung comsec kasi hindi natin kontrolado yan. I-block nyo Ngayon, lang ang to. control natin yung sarili natin. Kaya nga sabi ko sa iyo, sabi namin dito, huwag ka muna tumingin sa comsec. Yan ay kontrolado mo. Makinig ka lang muna sa nagsasalita. Hindi na Kasi muna yung siguro, comsec- hindi ako makapokus eh. O sige lang. Ikaw ba naman sabihan ka mangmang? Hindi, Uncle, ganito, Tapos hindi ko narinig sa inyo, pinagsabihan niyo siya na huwag magsasalita ng mangmang, nakikinig ako. Sinabi lang. Hindi kasi ang comsec kasi marami kasi yan eh. Tama, sabi ko Hindi, sa'yo, hindi Uncle Boy. yun. Control kasi Kahit yan. marinig ko man lang sa inyo, Morwin, huwag ka muna magsalita ng ganyan. Hindi ganito kasi kapatid, no? Hindi natin sila hindi- makokontrol. Marami hindi yan siya nasa willing comsec. Tuto, Ikaw Wala lang akong kung narinig na natin negative sa dito. inyo kay Morwin ah. Willing naman ako makinig pero ganyan, sige, Bro, baba hindi na ko lang. kasi Baba na lang ako, mapagsabihan baba si na lang Morwin. ako. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ko binabasa yung usapan nyo. Wala akong reference. Ayan, ito makikita mo, mangmang. Ang Uncle, ayan siyan. Baba na lang ako. Uncle, ayan siya. Nagpapanggap lang yan. Hindi yan nakikinig. Wala akong reference bro eh. Nagdadahilan lang yun sa comment. Kasi hindi rin ako tumitingin sa comment section. Nagdadahilan na lang yan. Kilala nila ako. Pag nagsasalita na ako, minsan may nagre-request dyan, hindi ko na mapaakyat yan. Hindi talaga ako nakatingin dyan. So anong reference ko? So sinabi ko naman, Brother Morwin,
Huwag mo muna siyang kausapin. Pero, saka na muna to. O, tsaka na lang ako. Kasi- Pasensya na. Masasayang lang yung ayoko rin ng talaga. Oo, pasensya na. Si Morwin Alanganin. ako, nagtitipokus ako sa Sige. Sige lang, wala tayong magagawa. Sinabi naman namin sa'yo, mag-focus ka rito. Sige, okay lang. Hindi may langaw kasi na paligid-ligid Hindi pwede ganun, Uncle. Kumbaga may lamok, gano'n, di ba? Hindi ka talaga makapusok mo ngayon pag may lamok o langaw sa paligid mo, kinakagat ka Maniwala sa akin, bro. Pag seryoso sa isang bagay, kahit 5 lamok na kumaagat sa'yo, hindi mo na halos mapansin yan. Hindi totoo yan. Pag nabuhusan ka na mainit na tubig, Ba't matitipokus ka mainit na talaga. tubig na? Kanina lamok lang. Kung maraming lamok, hindi ganun talaga. Sabi ko nga, kahit Hindi nyo limang kasi lamok nagigets yan, yung distraction. Mahina pa yung Kaya maraming art of, minimal ano na mo. Catholic, yung mga nagsisimba kasi hindi sila nakapokus sa pagmimisa. Nakapokus sila kung sino sa mga tao. Kaya yung ba naliligaw talaga. Di ba? Ganyan yan. Kung Kaya talagang mapasin gusto na sa art matuto, of reasoning mo. hindi mo babasahin yung nasa baba. Kung makikinig ka dahil nagsasalita naman si Uncle Boy. Di ba? Sa akin, totoo yan. Pag may ginagawa akong Kaya napaka-importante gusto lang ko, sinasabing limang lamok. focus, kapatid. Pero yung mabanlian ka ng tubig, ibang usapan naman. Hindi. Hinaano ko siya sa senaryo ng distraction. Hindi, dun tayo sa lamok. Sabi mo kasi lamok sa akin, pag kahit 5 lamok yan, pag may ginagawa talaga ako, gusto kong matapos at makuha. Kahit 5 lamok, kumagat sa akin, wala, hindi ko mapinapansin. So, by the way, packet muna tayo ng iba. Sige, ano ka lang dyan, bro? Chill ka lang dyan, chill. Oo. Standby lang din. Relax lang, chill lang. Matuloy ka pa rin naman, yun nga lang. Balik ka, Uncle. Ano siya, nalason din. Nalason yung isip mo nung iba. Na poison. Oo, kasi nag-iba yung yung pagtingin mo. Nung dati, nung ginagawa niyo yun, hindi niyo naman iniisip na sinasamba niyo yung imahe. Diba? Pero nung nalason yung iniisip niyo na sinasamba niyo yung imahe, baliktad na. Tama yan. Ang mga tunay na pagano, pagsamba sila sa Diyos-Diyosan, talagang Diyos-Diyosan talaga sinasamba nila. Hindi yung Trinity. Or hindi yan Diyos. Na-poison sila kasi, Uncle, dun sa logic na merong rebulto, tapos lumuluhod, so naipagdugtong nila, so lumuluhod sa rebulto. Kaya poisoning daw ang tawag dun. Anyway, makinig ka dun sa reason muna, no? Bago ka kasi hindi para sa amin yung ginagawa namin, para sa iba na naliligaw. Ngayon, alam namin na nandito ka dahil para matuto, hindi para makipag-asaran. Kaya hindi kami ganun na para Salamat sa pag-iintindi. Sa totoo lang, bigyan ko lang kayo ng klono habang wala pa tayong bisita. Yung imahe ng Diyos, iyan yung imahe ni Kristo. Iyan yung isa sa highlights ng eternal life. Correct. Highlights ng eternal life. Yan kaya nakakatawa pagka sasabihin mong pag mag-worship ka sa spirito at katotohanan, walang imahe. Nakakatawa yan. Nakasulat sa Bible yung imahe. Kasi nung nagkatawan tao si Kristo, diniin na yon yung imahe niya. 'Di ba? Colosas 1:15. Siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Nakasulat. Kaya nakasulat man. Paano yan? Din natin sa John. John 1:28. I think John 1:18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang magpapakilala sa Kanya. Kailan to yung magpapakilala? Ang magpapakilala na to, ang fulfillment nito sa langit. Sa langit, ang partial, si Kristo. Pag nakita mo si Kristo, nakita mo ang Ama, ang fulfillment sa paraiso. Kasi tingnan nyo, nandun yung Ama niya eh. So John 14 verse 1-3. Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko bang pumaroon ako at ihahanda ko kayo ng isang lugar sa inyo? So langit yan, di ba?
tahanan ng aking ama. Parallel. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Kristo Jesus na iyong isinugo. Ang parallel nito, fulfillment, Revelation 22 verse 1 to 4. Ang makikita doon, no, sa beatific vision, yung trono at yung Diyos Wait na lang, nakaupo sa bababa trono. na ako. Magsasabi lang ako ng konti. Mang to si si Morwin. Bumaba ka na lang, bro. No? And diyan na lang kayo kasi nasisira yung live ko. Di naman to para magsabi ka ng ganyan yung live ko. Ano ba Ginamit ko pa naman yung yan? live ko para Alam mo ba bro, minsan lang mag-live si Uncle Boy, inaabang-abangan namin. Kaming mga nakikinig dito, ini-istorbo mo salamat. kami. Hindi ba nakikinig kami dito eh. Diyan kayo mag-away sa baba. Sige Uncle Boy. Minsan salamat, lang alam Uncle. mag-live eh, di ba? Oo nga eh. Samantalahin nyo to bro. May marami kang may matututunan dito kaysa yung makipagbardagulang ka sa baba. Marami kang matututunan dito bro. Sige. Yan Uncle, palag lang. So, ito yung paboritong verse ng mga INC. Sa totoo lang, mababasa nyo yung crucial word dito na buhay na walang hanggan. Ang fulfillment nito sa panahong darating. Sa panahong darating yan, no? Mark 10:29 to 30. Hindi yan ngayon. 'Di ba? Kasi pang ano yan eh, regalo yan eh. 'Di ba? Sa mga mabubuting puso. Matthew 5:8. So ginagamit niyo itong verse na to, hindi niyo to alam. No, basta ang alam niyo lang dito may isang Diyos lang. Pero yung context talaga nito, kung mapansin niyo yung whole chapter ng John 17, patungkol talaga to sa paraiso, sa glorified body, no? Sa pagmamahal na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya yung isang Diyos na pinapakita dito, kasama talaga si Kristo dito. Kasi ito yung parallel niya, no? Revelation 22. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog na tubig na buhay na maningning na gaya ng kristal, Holy Spirit, na lumalabas mula sa trono ng Diyos at sa Kordero. Ayan, Trinity. Yan yung iisang Diyos na buhay na maikilala mo sa eternal life. May tugtog yata sa'yo dyan, Uncle. Saan yung guys, tugtog guys? So baka makapirate tayo guys. Ito si Stacy. Stacy. Ito may bago tayong bisita. So bumaba. Ito, makit ulit. Ano kaya ito? Kerek yata yan Uncle, yung Kerek. Brad Rek, pa-mute muna bro. Nakamute ako. Nakamute po ako. Sige. Hindi, dinig ka namin eh. Nadidinig ka na yung salita ka. Sorry. That's logic. Ano pa kaya magandang yan, ano? Dito. Ipakita sa live, expose natin sa live. Kaya nga guys, no, pag nagpupunta ka ng church, no, nakikipag-isa ka, communion sa Diyos. So, ang fulfillment pa rin yan sa paraiso. No, iyan ang fulfillment yan. Kaya kung mapansin mo, yung church, yung mga imahe doon, yung tinatawag na heavenly prototype. Hindi rin walang ganyang aral siyempre sa mga protestante siyempre. Kasi wala nga silang imahe eh. Pag sinabing prototype, may kinalaman sa imahe yan. 'Di ba? Sabihin pinagkopyahan. O yung imahe. Mababasa yan sa Hebreo 8 talatang 5.
So, isang doktrina lang or isang doktrina lang natin patungkol lang sa imahe. Marami ng branch yan eh. Ang dami mo nang mapupuntahan diyan. So, pag naalis yan sa doktrina ng isang grupo ng mga nagpapakilalang Kristiyano kuno, malaki na yung nawala sa kanila. Marami na silang hindi alam. Marami na silang blind spot. 'Di ba? Hindi ko nga alam paano yung interpretation sa kanila ng buhay na walang hanggan kasi 'di ba, mahilig sila mag-worship ng nakapikit tapos ang iniisip nila pag nasa langit sila, worship sila ng worship doon, wala nang tigil. Eh anong gagawin mo sa langit? Pipikit ka rin doon sa langit? 'Di ba? So paano niyo i-explain 'yan? Eh pag nag-worship kayo sa langit, nandun na yung Diyos, makikita niyo personal. Tas dito sa lupa ni picture niya ni imahe ni Kristo na nagkatawan tao, wala eh. 'Di ba? So, Uncle Boy, yun Sige, yung masaklap eh, no? Yung totoong pag-worship sa God, tinanggal ng mga protestante. tanggal na. Ang ginawa nila, no? Yun daw ay symbolic. No, yung ginagawa natin, no, sa Eucharistic, no? Ito yung highest form of worship. Ito yung tinanggal ng lahat ng protestante. Ginawa nilang symbol. Nakita mo kung paano nila itinalikod, no, yung mga tunay na Kristiyano. So, yung ginagawa ng mga protestante, ng mga born again or whatever, pag nagwo-worship sila, hindi yan talaga worship. Ang ginagawa lang ng mga yan, praising, pero hindi worship. Kasi kung iti-trace back mo sa mga sinaunang Kristiyano, pinakita naman kung paano ginagawa yung totoong pag-worship kay God. Ito'y ginagawa sa pagputol-putol ng tinapay, no? So, through Eucharist, no? Doon ako nagtataka, bakit marami pa rin napapaniwala. Nawala si Uncle Detective. Siguro may nag-call sa kanya, no? So, yun. Bigyan ko kayo ng isang clue. Na dapat kung ano yung ginagawa mo dito sa lupa, ayun din yung, kumbaga, fulfillment nun sa paraiso. So, kung dito sa lupa, ayaw nyo sa imahe ng Diyos, ang problema, ang highlight sa paraiso, makikita mo ang Diyos personal. 'Di ba? Iyon yung malaking problema diyan eh. Maraming topic diyan kagaya ng Sabat. 'Di ba? Pag nagwo-worship tayo, ang tawag doon Sabat, kapahingahan. So, ang ginagawa natin, pumupunta tayo kay Kristo, no? Pakikiisa kay Kristo. So, mababasa natin 'yan sa Matthew 11 verse 28 to 29. Matthew 11 verse 28 to 29. Tingnan nyo Sabi nga nung iba, wala na daw Sabat eh. Gara, no? Ang weird na. Pa-weirdo na ng pa-weirdo yung mga protestante habang tumatagal. Habang nag-iimbento ng doktrina, nagiging weirdo, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang inyong mga pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So pag nagpupunta tayo kay Kristo sa araw ng Sabat, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang tanong, saan yung fulfillment ng Sabat? Yung puro pahinga na lang. Yung tinatawag na paradise, walang trabaho, paradise. Sa langit yun, 'di ba? Sa buhay na walang hanggan sa paraiso. Revelation 22, wala nang magugutom. So wala nang magtatrabaho. So ang worship nyo dito, ayaw nyo ng imahe. Yun yung problema. Ang liturgy nyo, ang mga ritual nyo, kailangan walang imahe. 'Di ba? Kailangan walang imahe ni Kristo. Paano nyo mapupulfillment yung paraiso sa paraiso personal? Halika po. Sige, Uncle. Salamat, Uncle. So, paano nyo mapupulfillment yung sa paraiso? Pagdating nyo dun, mga anghel dun. Wala man lang kahit imahe ng santo nga, wala eh. Imahe ni Kristo, wala.
kabaliktaran yun ng paraiso yung ginagawa nyo. 'Di ba? Yung disenyo ng worship nyo, kabaliktaran halos ng paraiso. 'Di ba? O, bigyan pa natin ng isang ano yan. Pag binasa natin dito sa Hebreo 4:5 sa 7, yung kapahingahan, saan yun? Yun yung sa kalangitan. 'Di ba? Kasi dito mga dayuhan na lang tayo dito eh. Hindi na tayo dito, hindi ito yung ating pagiging residence natin. Pag lumalabas ka ng church, meron kang mission, no? Hindi ka pa totally nagpapahinga actually. Kaya nga magtatrabaho ka pa ng 6 na araw no? So pagka dating ng misa, doon yung kapahingahan, makikipagtagpo kay Kristo. Paglabas mo ng simbahan, babasbasan ka na kaagad. 'Di ba? Na blessing. So, syempre ang baon mo diyan yung Eucharist, 'di ba? Para panlaban, no? Sa kasamaan, para hindi ka matukso ng kasamaan. So, ngayon, ito naman yung pabaon ng demonyo sa inyo. Basahin ko which is ito talaga yung nangyari sa inyo Sa verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa papaanong paraan to? Magiging kapahingahan nyo mismo yung labas ng iglesia. Iyan mismo yung kapahingahan nyo. Papaanong kapahingahan? Hindi nyo na hinahanap ang mukha ni Jesus. Ganun yung, ganyan yung, hindi kagaya sa atin. Paglabas mo ng church, meron kang misyon. Magiging asin ka sa sanlibutan. Kailangan mo magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman. Diba? So mga dayuhan na kami dito sa mundong ito. Hindi ito yung inaasam namin. Kasi ang inaasam namin, yung pangako ni Kristo na sa tahanan ng aking Ama. Diba? Maraming lugar doon. Diba? Pag ako'y pumaroon, ipapaghanda ko kayo ng dakong matitirhan. Uncle Boy, makikita mo talaga na na-fulfill talaga yung Isaiah 19:19, no? Imagine mo, ito ang magandang tanong sa mga protestante, hindi ayaw maniwala rito sa ating mga images. Paano pala kung lumabas yung mga pagiging protestante nila na wala yung mga images, wala yung isang taong nakapako sa krus na merong tinik, no, sa ulo at may salitang INRI at may mga sugat? Makikilala kaya nila kung sino si Kristo? May imagine kaya nila kung ano itsura ni Kristo? Ngayon, tanungin mo ang mga protestante ngayon, no? Lahat ng protestante, pag tinanong mo, sino yung taong nakabayubay sa krus, na may nakalagay na INRI, may putong na tinik sa ulo, may sugat, no? Kahit protestante yung mga yan, sasagot niya si Kristo. Magpasalamat sila kasi binigay na simbahan ng imahe, no? Kasi kung susundin natin ang protestante na krus lang, walang imahe, no, pwede nga sasambahin nila hindi si Kristo, kundi yung isa sa dalawang magnanakaw. Marami na rin ipinako sa krus Marami rin na ipako sa krus. So yun yung nakakatakot, no? Kaya napakaganda. Ito yung Isaiah 19:19 talaga patotoo talaga, no? Kasi mahalaga talaga yung imahe ni Kristo sa mga Kristiyano. Napakahalaga niyan. Palasa ng paraiso yan. Patikim ng beatific vision yan. 'Di ba? Na ang Diyos pala gusto talagang magpakita sa atin. Kaya nagkatawan tao na. Tumahan kasama natin. Ibig sabihin, naging katulad talaga natin naging tao. No? So, inaabot talaga tayo ng Diyos. So, ang nangyari naman sa mga Protestant, imbis na inaabot tayo ng Diyos, nilalayuan nila.
Hindi ko nga alam pa paano sila nagme-meditate na iniisip nila yung mukha ni Kristo. Ano kaya yung lumalabas na mukha? For sure ako, mukha pa rin ang imahe namin ni Kristo Totoo, yung yun yung sinasabi nai-imagine ko nyo. kanina, Uncle Boy, no? I-deny man nila, no, sa bibig nila, pero sa isip nila, hindi nila may di-deny. Kung ano yung nakikita nilang imahe sa Katoliko, yun pa rin ang papasok sa isip nila. Oo, yun pa rin. Kasi Diba? kung halimbawa ang simbahang Katoliko, walang ganyang images, at sumulpot sila, sino nasa isip nila? Wala silang may bibigay na, na imahe. Kung pwede lang talaga na na alam mo yun, abutin ko yung lahat ng mga protestante na pinapakinggan nila, pinapaniwalaan nila, mag-usap. Talagang yan, talaga maganda panapos dyan No? Kausapin talaga yung mga sikat na nila. Kasi parang namamagnet sila dun Hindi sila makabitaw sa mga tao na yun. Sabihin nyo sa inyo guys, mukha silang mabait pero yung aral nila mali. 'Di ba? Kahit mabait sila, wala. Mabait sila. Charming yung mga tao na yan, 'di ba? Gagaya nung isang kinontent ko. Magalaw-gaw nga Magalaw-gaw, magaling magsalita. Pero kung susukatin mo yung logic, wala talaga. Which is lahat na naniniwala sa kanya, lahat yun mabababaw din mag-isip. Nakikita ko yung kababawan ng tao na yun at believe kayo dun, mas mababaw kayo. Hindi nyo nakikita yung niya yung kahinaan ng kanyang sinasabi. Wala naman sa totoo lang, pinanood mo yung video, wala ka naman matutunan Mga video nila, wala kang matutunan dyan kahit konti. Kumpara mo naman sa doktrinal ng mga Catholic apologists, lalo yung magagaling, sulit talaga yung oras mo Tsaka wala nang halong pambubula. Uupo dyan, magsasalita, magtuturo. Hindi mo kailangan ng stage present na kailangan. Nyaw, 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 nyaw. Mabait. Parang direct. Diba? So, mangmang yun. Mangmang din yung mga to. Yung mga naniniwala sa kanya. Hindi ko pinapatulan. Ngari, mga nagko-comment sa akin. Kasi inisip ko, mangmang nga yung idol nyo Patulan ko pa kayo. Diba? Di mangmang din kayo. Ang gagawin ko sa inyo? Akyat na lang kayo dito. Dito tayo mag-usap. Diba? Ito yun, Post nga natin yung mukha nun. Na-bad trip kasi ako dito, tol. Kasi sukat yung sabihin niya. Akala daw natin si Kristo, kaya daw tayo may Black Nazarene. Kasi si Jesus daw, hindi pa daw nakakababa sa krus. Nagbigay pa ng Bible verse sa Matthew 28 verse 6. Mambihira yun. Ganun talaga kami, ganun ba kami kamangmang, guys? Na iniisip namin na si Kristo hindi pa nakakababa sa langit. Ganun ba kami? Mga bobo ba kami? Mambihira kayo no? Sino? Yung tao na yan, yung tao na to, mukhang mabait siya. Pero yung mensahe nakakainis. Diba? Tama ba yun na ang iniisip natin na si Kristo, kaya natin ginawan siya ng imahe kasi hindi pa siya nakabasa. Siguro, yung pinaparating niya, tingin natin, yung Jesus natin, yun talagang kahoy. Nakakapikon itong mga to Uncle, bahala muna ako Sige, Uncle. Wait lang, Uncle. May ayusin lang kami. Sige lang, Uncle. Tambay-tambay lang tayo. At tatidnan ko yung oras dito. Akala ko maraming akit ngayon kasi yung isang video yung in-upload ko dito, medyo nagbabiral siya, nag-3K na siya kaso wala pa rin, Hindi sila ayaw nilang magsiakyat dito. So, last guys, pa-repost sa mga hindi pa nag-repost. Tapos pag wala, pahinga muna tayo kasi mag-abang-abang din ako sa mag-aral-aral din ako, aral-aral, Marami pa akong kailangan aralin, guys, sa totoo lang, Kumbaga, yung aralin natin nakapila pa. Kailangan aralin natin lahat yung obligasyon na natin aralin yun. Siyempre kasi naintindihan natin tapos i-share natin sa mga tao, 'di ba? Napakaganda nun. Hindi kagaya ng mga to, pa ganun lang, pasalita-salita lang, pabola-bola lang.
buhay na, no? May ikapo eh. Padala na ikapo. Oh. Sahod ko, sahod ko, 10K. Sa isang buwan, ito 1,000 sa'yo. Wow, swerte. May 10 magbigay sa'yo. Di isang sahod na kagad yun. Diba? Kung ilang katao yan, 100. 100 katao. Para kang may 10 paupahan. Diba? O hindi lang. Parang sa isang tao, para kang may isang paupahan eh. Tignan nyo yung negosyo ng mga to. Lalo ikapo yan eh, yung mga burn again, no? Pag nagpaupa ka ng bahay, no? Meron kang 2,000 kada buwan. 'Di ba? Ngayon, magtatag ka ng church. Makahikayat ka ng mga 50 tao. 50 tao. So ang puhunan mo lang doon daldal, laway-laway, kuryente kasi nagigitara, 'di ba? Tapos microphone. Tapos linis-linis kasi malit lang naman yung studio nyo eh. Hindi ka nga kagaya sa Catholic Church. Ang laki ng templo namin, laki ng maintenance niyan eh. Kailangan panatiliin talaga naming malinis yan. Diba? Maayos yan. At least may monthly paglilinis, no? So, sa inyo, punas-punas lang ng mga monoblock, no? Punas-punas monoblock. So, okay na. Diba? Magkano lang puhunan nyo dyan, no? Magkano lang parehistro? Diba? Renew nyo na lang yan. So, pag magkaroon ka ng miyembro 100, bilangin mo yan. Diba? 10%, kada sahod nila, 10%. Ang laking pera mo. Yung paupahan mo, gawin mong church yan. Kung kumikita yan ng 2,000 sa isang buwan, kikita ng libo-libo yan. Talagang magkakotse ka niyan. Talagang hayahay buhay mo niyan. Hindi ka na magbanat ng buto. So, diba? Ito yung mga yon, yung mga pastor na to. Uncle Boy, ito yung tinatawag na isinanlan nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Yes. Talaga. Kasi ginagawa nilang kalakal, no? Yung salita ng Diyos, pagbabanggain yung mga talata at ilalayo, no, sa tunay na sinasamba ng mga tao si Kristo. Ilalayo nitong mga to. No? So yun, sinasanla talaga nila yung kanilang kaluluwa para sa kanilang pangarap na magkapera, fame, no, content. So yun yung nakakatakot. Actually, pag nag-content yan sila, syempre yung mga viewers nila, magpi-PM yan sa kanila, di ba? So invite nila yan. Tara, sama na lang kayo sa amin. Worship, tas donation, mag-Bible study tayo sa Zoom. Kawawa yung mga yung mga kababayan nating dating Katoliko, naligaw na lang das, pinagkapiraan pa, tinuruan pa ng mali. Tinuruan ka na, binigyan ka na ng lason, no? Lason sa utak. Maka-impyernong lason to, hindi nga to, alam mo yung lason na to, hindi to yung katawan yung masisira sa'yo, yung kaluluwa mo, damay, no? Yan, lason. Magbabayad ka pa. Diba? Itatalikod ka sa church, kawawa ka dito eh. Papangakuan ka ng wala, empty promise. Ngayon, ito na naman mga kagaya nito, syempre naman, kahit makita na nila yung katotohanan, kunyari, nag-aaral sila, nahaging-haging yung Catholic True Church, no? Mamimili na sila niyan, pera o balik ako sa simbahan. Doon na sila sa perang-pera eh. No? Sa Catholic Church, walang pera. Pare nga, stipend lang eh. Wala man sahod eh. Diba? Focus sa charity. Diba? Sa pagtulong. Dito sa Catholic, diba? Nang palihim, syempre. No? Walang media. Hindi kailangan lagi may video ang pagtulong ng Catholic. Kaya akala nyo, hindi kami tumutulong. Yun ang akala nyo. Diba? Umbira, pag napunta ka ngayon, pag namatay ka ngayon, anong gagawin natin? Ang dami mong tinalikod, anong gagawin natin? Nagtuturo ka ng mali. May mas chance pa yung lasinggero sa iyo eh. Yung mga adik-adik, may chance pang maligtas yan, guys, kasi alam mo sila, kahit paano, wala naman silang tinalikod na tao. Nakaluluwa. Magsisiyan sila. Anytime malapit na sila mamatay, manghingi sila ng tawad sa mga kamag-anak nila.
Di ba? Pasensya na kayo kasi ganito ako, lasinggero, di ako nakatulong sa inyo. Tao lang, hindi naman ako nakatapos kasi yung kinagis ng kasing buhay, ganito na. Sa Tondo ako nakatira, sa Tondo. Di magsisi yan. Di ba? Pag mamamatay ng tao, sisisi. Ikaw, ano mo ngayon yan? Di ba? Anong lagay mo yan? Sabi natin, nasa peaceful kang buhay. Kunyari, mapayapa buhay mo kasi marami kang ikapo eh. Di ba? Pero isipin mo, no? Yung kapayapaan na nadadamay mo, ito, pati yung mga ibang protestante dyan, panandali ang kapayapaan lang yan. Yan yung tinatawag na kapayapaan sa likod ng kasinungalingan. Ibibigay talaga sa'yo ng diablo yan. Pag tinignan nyo sa theology, daliman natin, yung mga tao na madadatnan, na hindi nakasakay ng barko ni Noah, anong nasaan sila? Di ba nagiinom-inom lang sila? Nasa kasiyahan sila. Nasa kapayapaan sila. Di ba? Hindi kagaya ng natin, talagang nasa church tayo. Kung maghirap man tayo, usigin man tayo, nasa barko tayo. Pagtawanan nila tayo, nasa arka tayo ni Noah. Kasi ganyan yung sistema niyan, yung theology niyan, guys, no? Kung mapansin mo, pinagtawanan talaga si Noah kasi ang laki ng barko niya. Saan niya ilalagay yung barko niya? Wala naman yata dagat doon. Hindi naman siya maglalayag. So pinagtatawanan siya, inuusig siya ng mga tao. No? Sinasabihan loko-loko. Samantalang sila hayahay, nasa kasamaan sila. No? Tapos hayahay, no? Nagiinom-inom, party-party, uusigin pa tayo. Pagdating ng baha, wala nga nanguusig sa inyo, nasa kapayapaan kayo, kami inuusig. Kami naman maligtas kasi nasa katawan kami ni Kristo. Iyon ang arka ni Noah, yung katawan ni Kristo, yung church, no, na inuusig. Kasi uusigin talaga yan. Ba't kasi nagtayuan ng barko dyan, di ba? Gano'n din ng Catholic Church. Inuusig nyo rin kami. Uusigin kami sa pangalan ni Kristo. So, hindi porket nasa kapayapaan kayo, no, sa mga protestante po, na mapayapa yung buhay nyo. Hindi nyo masasabi yan, guys, no? Basahin natin to. Paborito nyong verse, hindi nyo rin to maintindihan kung hindi ko sabihin eh. Ito, Matthew 24, Matthew 25. Matthew 24 ata. Basahin natin na Matthew 24, ha. Oh. Ito sa verse, ito. At pagkatapos ng paghihirap ng mga panahon, iyon ay magdidilim ang langit gaya ng buwan. So, pass forward na natin dito. Pass forward. Ito tayo sa 36. So, balit tungkol sa araw at sa oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit ni anak ng tao, kung di ang ama lamang. Kung papaanong sa araw ni Noah, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung papaanong mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. At tinangay sila, yun na, rapture. Tinangay na yung mga na-rapture. Tinangay ng baha. At dumating ang baha at tinangay sila. Tinangay sila. Ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So maaaring ang pagdating ng anak ng tao, maaaring nasa kapayapaan ka, pero yung kapayapaan may halong kasamaan. Kasi kung mapansin mo dito, nangagsisipag-asawa. Ibig sabihin, nangangalunya. Ang theology ng pangangalunya, isa doon yung pagtalikod sa church. Kasi meron ka ng tipanan kay Kristo, naghanap ka pa ng ibang katipanan mo. Kasi yung bautismo, nuptial bath yan eh. Betrothal ka na ngayon kay Jesus, naghanap ka pa ng iba. So nasa kapayapaan ka, pero nangangaliwa ka. 'Di ba? Tatangayin kayo ngayon ng baha. Wala kayong kamalay-malay. Kami, kahit inuusig nyo kami, nanatili kami sa barko. Nagtiwala kami sa Diyos. No, kahit pagtawanan nyo kami, sumasamba sa rebulto ganito. So nara-rapture na kayo ngayon dito. Kasi rapture daw to eh. Ang nakakatawa yung rapture, yung ni-rapture, yung tinangay ng baha.
Yung tinangay ng baha, nagkadamata, Sabi dito, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating yan, tinangay sila at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ito na, rapture na. Kaya't may 2 tao na pumunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Yung kukunin dito, syempre, tinangay ng baha. Saan dadalhin? Sa impyerno. Yung matitira, yung mananatili. 'Di ba? Magkakaroon ng new heavens and new earth. I-restore yung earth. 'Di ba? Gagawing glorified ba? Yung paraiso, no? Siyempre, yung kinuha, tinangay ng baha, ni-rapture na ng tuluyan, no? So, yun guys, no? So, tayo, kahit inuusig tayo, no? Wala tayo sa kapayapaan sa pagdating sa magulo Kasi may mga manguusig, may marami nagbibintang. Manatili lang kayo sa barko ni Noah. Ano yun? Ito yung katawan ni Kristo. Kasi pagdating ng baha, may mararapture talaga. No? Kahit nasa kasiyahan ka ngayon. No? Kaya nga, ayan, I think kasama dito yung hahaba pa, no? Pupunta pa tayo sa mga iba-iba. Hindi naman maintindihan ng mga protestante yan. So, yan guys. Sana marami kayo natutunan, no? Yung rapture, kalokohan din yan Matinding kalokohan din yung rapture na yan. Pag naalala ko yung rapture na yan, nakakatawa yan No? Kasi, hindi naman yung logic nila. No? Bago magkaroon ng taghirap, yung tribulation, no? Yung final persecution, yung pinakamatinding taghirap, yung pagliliglig yung kumbaga huling alas na ni Satanas liligligin niya yung iglesia. Ano daw yung liligligin niya? Yung iglesia. Ngayon, pag ni-rapture na, asa na yung liligligin ni Satanas? Di ba? Wala logic ano nang gagawin ni Satanas? Paano niya liligligin yung yung church? Inangat nga ng Diyos. O di ba, illogical nga yung rapture? Di ba? Ba't naman liligligin na Satanas yung mga nasa paikiapid o nasa pagtalikod? Kung mapansin nyo dito, nagsasaya naman sila, hindi naman sila nililiglig ng dyablo. Nasa kasiyahan sila, na binulag na sila, na hindi na nila hinahanap yung mukha ng Diyos na si Kristo, yung imahe. So yung rapture na yun, isa pa yung matinding kalokohan. No? Kalokohan din yan, imbento. Bihira, kalokohan talaga yan. Kung iisipin nila, ganda kasi, lilipad pa tayo, punta tayo ng langit. Walang ganyan. Ang dami nang nagpropesiya na magra-rapture na, wala. No, bihira. Uncle Boy. Weird Uncle Boy, na-discuss mo na ba yan? Yung rapture at saka yung Hindi pa kasi maganda yan kung may haharap sa atin sa topic. Pero pwede, sige, i-discuss nga natin yan bukas. Paano sige. Yan? Kalokohan kasi medyo talaga yan. naguguluhan din ako dyan Sige. Matinding kalokohan yan, rapture, imbento. Walang ganyang umiral ni sa mga patristic, sa mga church father, ni hindi sumagi sa isip nila yan. Yun yung nakakatawa, hindi sumagi sa isip ng mga church fathers natin yan. Tapos diba? iba pa yung tribulation, no? Yung tribulation. Meron yan merong sa kanila, yung tribulation, sa atin yan. Sa atin kasi ang tribulation, ito, yung gera, yan, meron na nga, di ba? Umiiral na siya. Ang dalawang pinakamatindi dyan, una, per century, matinding tribulation kasi matindi yung faith nila doon. So, kaya nilang pasanin yung cross na mabigat doon. Dito sa atin ngayon, kung ano lang yung pinapapasan sa atin, iyon lang. So, ang sa atin, tribulation yan, mga gera. Tapos, yung pag-uusig, persecution sa pagbibintang. Ang pinakamatinding persecution, bago mag-second coming. So, yan naman yung sa atin, ituloy-tuloy. Hindi yung tribulation, dun lang sa dulo kagad. Meron na rin dito sa una. Meron na rin doon sa past. Past, present, future tayo. Sa kanila, future lang Future lang yung tribulation. Kaya ang nangyayari, pag may nakikita silang gera, malapit na maghukom. Kasi yung tribulation sa kanila, future lang So, nagde-delusion na sila. Nagkakaroon na sila ng delusion na malapit na pala maghukom kasi naggagera na. Dati nga may world war pa. Ba't hindi naman dumating si Jesus? Kasi hindi pa iyon ang wakas. Ang pinakamatinding tribulation,
bago mag second coming, pero kailangan mo nang lumaganap yung church para mapasan yung mabigat na paghihirap na yon na dadanasin. Kasi hindi naman nahayaan ng Diyos pasanin natin yung hindi natin kaya. 'Di ba? Kailangan kaya natin buhatin. Kasi lalabas niyan, wala na talagang wala pala tayong pag-asap, bibigyan niya tayo ng pasaning hindi natin mabuhat, yung imposible nating mabuhat. Meron bang iniutos si Kristo na imposible? Kunyari, itinulak yung bato doon sa libingan. Di ba kaya? Kaya iniutos. Pero yung pagbuhay sa patay, hindi natin kaya yun. Siya gagawa doon. So yung hindi natin kaya, siya gagawa. Kung kaya natin, gagawin natin. Di ba? Ngayon, yung mga digmanan, kaya natin pasanin pa yan. Basic pa yan sa atin. Yung mga pagbibintang, debate, basic. Pagdating ng final yung final persecution, matinding tribulation, kumbaga doon makikita mo yung depiction na pinakawalan si Satanas eh. 'Di ba? Papakawalan siya sa Revelation. So, ano ang gagawin ni Satanas? Liligligin niya yung church. Ngayon, kung kukunin ng Diyos 'yan, anong liligligin ni Satanas ngayon? Ayan ang logic diyan. Kinuha na pala yung mga santo sa langit, yung mga holy, yung mga ligtas na, yung mga once believers, yung mga faith alone, kinuha na sa langit. Nasa langit na, naiwan yung breath dito. Ayan, liligligin ni Satanas. Ba't siya pinakawalan? Hindi niya liligligin, guys, hindi liligligin ni Satanas yung nasa labas na ng church. Hindi niya yan. Mas lalo niyang papasarapin ang buhay niyan. Kaya nga mapansin mo, pagdating ng anak ng tao, yung mga hindi maliligtas, nag-iinom, kumakain, nagiging masaya, nagpapakasasa sa pag-aasawa. 'Di ba? Hindi sila nililiglig. Ang nililiglig, yung church. Tas kukunin mo ngayon yung church. Ano nililigligin ni Satanas? Wala. E di wala ng tribulation. Pala. 'Di ba? Ang weird nun. Ang weird nung na-inventong aral na yan. Kaya minsan nagtatalo-talo sila din mismo, yung may mga rapture, sila rin nagkakaroon ng debate kasi naisip nila yan eh. So ang palusot ng iba, meron tinatawag na pre-trib or yung pre-trib, yung bago mag-tribulation, kukunin na. Yung post-trib, kalagitnaan. Tapos yung, nalimutan, tatlo yan eh. So meron daw kalagitnaan ng tribulation, kukunin. E di pag kinuha na, di wala ng tribulation. Di ba? O yung pagkatapos ng tribulation, dun palang kukunin. Yun, medyo may dating yun. Sa akin, mas may punyo. Kaso nga lang, anong purpose nun? Kung kukunin ka rin din pala, ba't pinahirapan ka pa? Yun din yung problema dun. Magkakaroon pa rin ng problema. Di ba? Kukunin ka rin pala eh. Oh. Ang gulo eh. Magulo siya, no? So, yung tribulation, isa sa mga delusion ng mga protestante ito. No, yung mga ginagamit ng Bible verse, hindi akma. Kagaya no sa Thessalonica, hindi naman akma yun eh. Second coming yun eh. Hindi naman rapture na yun eh. Na bago mag-tribulation kasi meron ng bubuhayin doon. Pagkabuhay na yan, yung pagkabuhay, final judgment. Paano magkaroon ng tribulation sa final judgment? Final judgment yun, paghatol yun ng Diyos. Habang humahatol yung Diyos, may manggugulo, demonyo. Maggulo talaga to mga protestante, no? Mahilig din mag-imbento ng aral to mga to eh, no? So, ayun siya guys, no? Maganda yan kung may makarap tayong debate, pero sige, bukas ihanay natin yan. Tapos i-discuss natin kung paano yan. Bakit tayo ba? Meron? Ito si Melru. The Truth Logic. The Last Messenger. Ba? May mga kakaibang tao sa comment section. Akit kayo guys. Para makausap namin kayo dito. So I think mag-end muna ako. May nag-message kasi sa akin dito. So kailangan ko ng kasi may minomonitor din ako sa ibang bansa. No, sa ibang bansa. So, sige guys, paalam mo na ako. Try natin mag-live ulit mamaya, no? Guys. Sige, Uncle. Mamaya na lang ulit. Maraming salamat, Uncle.
Sige guys, sige, salamat. So sa 35 live viewers, mag-end na ako guys. Salamat sa pananatili sa live natin. Sana marami kayo natutunan guys.